Siguradong alam na ito ni Bato. Narinig, nabanggit yung kanyang pangalan kasama si Bongo at ang iba pa na pinangalanan nga na co-perpetrators. Kaba. Takot. Naku. Siyempre, itong mga ito, bago pa man, tumatanggi ang mga yan na tila ba gusto nilang ipabatid na ang lahat ng nangyari ay si Digong lamang ang dapat panagutin. Nilaglag si Digong. Kasama si Bato, si Bongo, etong dating DOJ Secretary na si Aguirre, dating Davao City Police Chief, at syempre yung NBI Regional Chief nga noong panahon ni Digong. Yun, kayo-kayo ay nabanggit. Masaklap yan, yung ikaw ay mabanggit sa ganyang klaseng korte na hindi naman natin na walang bahid politika na siguradong pananagutin ang dapat managot dahil kung ebidensya ang pag-uusapan, overwhelming ang evidence. Nakita niyo naman kung paano dumepensa si Kaufman. O lats. Dahil talagang wala siyang mahihita na ebidensya at patunay na walang kasalanan si Digong. Naging emotional blackmailing nga lang daw ang ginagawa na itong isang ito at tila ba pinupunto niya na itong lahat ng ito ay politika, pamumulitika. Nako po. Ayan. Mr. Duterte did not commit these crimes alone. Doon pa lang. Marami pa daw iba bukod doon sa 5 na binanggit. So paano kung kasama doon si Sara Duterte at yung iba pa na nasa paligid nga ni Digong? Di ba mas masaklap? Masaklap. Ayon kay ICC senior trial lawyer Julian Nichols, hindi umano nag-iisa si Duterte at may mga opisyal at kaalyado siyang tumulong sa pagpapatupad nga nitong tinagurian nilang Davao model. Kabilang dito sina Bato de la Rosa, Bongo at yung dating mga leader nga ng PNP at NBI at iba pa. So sila ay mga kasabwat. At pag ikaw ay kasabwat, siguro naman ang parusa sa iyo ay kasing bigat din ng parusa ng mastermind. Ewan natin ano ho. Pero how I wish na pareho. Parehong mabigat, parehong walang pwedeng gawing lusot dahil ito po ay crimes against humanity. Good luck.